So like trading sa Nasdaq, sa US market, US indices. So ito yung mapagbay tayo dito sa rejection. So anticipation natin na sa closure ng H4 time frame pullback pataas yung Nasdaq. And yung anticipation natin, no, or projection. Sa gold naman, makita natin dito yung base sa weekly analysis natin, yung bullish bias. So naitagad yung target natin for this week yung 2450K level, no? Nag-move siya ng 300 pips today. So Monday pa lang, bullish agad yung gold. Nag-continue yung bias based sa nangyari sa last week. So based sa last week, alam natin na bullish bias tayo dito dahil nag-pull siya sa 2,380 level. Kaya, so wait lang tayo ng pullback or break above dito sa 2450 level. Dito naman sa NQ, kung makita sa time frame, bullish tayo sa Nasdaq. And sa H4, makita natin nag-pullback siya. So, na-anticipate natin yung pullback na yun. Then, bumabay tayo sa closure ng 4-hour time frame. Possible na mag-ratio lang muna siya bago siya tumaas. So, if mali naman yung analysis natin, may stop loss naman tayo dito. If nag-break below siya, hindi invalid yung buy position natin. And may yung stop loss natin. So, dapat may risk management tayo. Pwede tayong mag-scale in ang position ng buy trade natin if meron tayong makitang potential bullish momentum. Sa FX system naman, alam natin na may buy signal sa 5-minute time frame. Possible page 1, 30 minutes. So, mandami tayong confluence sa H1 and below time frame, no? Mga buy signal. So, itong mga buy signal na to, pwede natin gamitin for entries and exit ng trades. So, confluence lang siya and confirmation, no? So, dapat meron pa rin tayong analysis sa market, kung ano yung mga fundamental catalyst, yung fundamental bias, so impact ng economic data, geopolitical tension, na that can impact the market sentiment, no? So, last week, bullish tayo sa Nasdaq. Makita natin yung mga buy trades natin dito, previous week. So, ito yung hinihintay natin, no? That may anticipation tayo sa market na itong move na to, yung bearish move na to, gusto ko rin mangyari, no, kaninang session. Gusto ko muna mag-pullback si Nasdaq, then doon tayo mag-buy entry. So, 1 minute. And sa ES naman, S&P, may tabing bullish momentum. So, correlation yan sa Nasdaq and pati sa US 30. So, dito, gusto ko rin mag-buy, no? Potential buy position dito. Kaya natin mag-anap. Ito dito ng buy position. Buy limit. Trade lang yan. So, save place kung bakit mag-buy sa most likely condition hit. Naiunan tayo sa pwede natin i-trail yung stop loss natin. Malapit sa break even if pullback siya. At least ma-minimize yung loss natin if invalid yung trade. Tayo na pag-spin it. If pullback siya, dun tayo mag-scale ng buy position. Sa next 5 minutes time frame. Projection natin.
30 minutes. Possible i-retest ng 30 minutes time frame itong previous opening price ng candle. So on 15 minutes lang din, retest ko. Nag-order tayo ng bullish momentum sa 1 minute time frame, no? ES, may pullback. If nag-pullback to, tayo magsanasda. Sa US30, mag-pullback siya, doon tayo mag-buy. Sa 5 minutes time frame. So, pullback yung pababa. Hindi naman, tayo natin. Scalping lang to, mga mabilisan na trade. 15 minutes time frame. Possible may 20. May limit natin. Just type mo na tayo. And nag-enter na tayo sa market, no? Wasa na. Target natin. Stop loss dito. If nag-break below yan, magiging valid yung buy position natin. And magandang risk reward, no? Mas malaki yung TP natin kaysa stop loss. So, ito, tumataas na yung Nasdaq, no? So, pwede natin break even to. Walang piso break even. Next rate ng 5 minutes time frame, bagong candle, magay natin yung push pataas. Meron tayong bullish momentum. So, na-anticipate natin itong move na to, pull back, then rate ng bullish momentum, continue higher. So, pwede tayong pwede tayong secure partial dito, no? Pwede tayong mag-take profit ng 1 micron. 1 micron, no? Patinan natin kung nag-secure partial tayo. So, itong trade na to, possible pa rin yan na mag-reject sa key level na to and mag-pull back sa entry natin, may yung stop loss natin. If mangyari yun, doon lang tayo mag-exit ng trade sa break even, no? So, potential pa rin mangyari yan. Kaya, titingnan natin kung pwede tayo mag-secure partial sa level na ito. Sa US30, nag-hold na yung level natin dito. I-trail natin yung stop loss natin. So, if tumataas to, i-trail lang natin to. Kung kagaya ng ginagawa ko. Hanggang tumataas. If nandito na yan sa taas, pwede natin iset sa break even. So, as of now, dito muna. Sa Nasdaq, pwede natin i-trail in profit. Target natin na to. With previous possible ito. H4, makita natin yung formation ng candle. Visibility natin, tanggalin natin sa yan, makita rin dito. Bullish move, push up. Makita natin sa higher time frame yung move dito sa Nasdaq, no? If naka-align yung higher time frame, kung ano yung trend, market structure, makita natin bullish market structure. Nag-perform ng R high, R low, naman yung higher high. Potential na tumaas pa siya. Pwede tayong single partial dito. 5. So, hindi siya masyadong kumagalaw compare sa Nasdaq na napaka-volatile. Sa gold naman, sa gold gusto mangyari dito, potential pullback pababa. Rejection sa 2450, pullback dito sa 2420 and 2400, no? Para potential buy setup for next day. So, pwede naman mag-sell ka dito if merong bearish momentum. So, mas risky lang dahil against sa trend, against sa market sentiment, against sa fundamentals, no? So, kailangan mo ng experience, no, para i-trade yung pullback move. So, minsan nag-trade tayo ng ganon. So, as of now, wala akong makitang setup na maganda sa gold. Bullish momentum pa rin. Possible rejection sa 2450, break above.
potential na i-retest yung previous all-time high, no? Silver naman, pullback siya. As na, ito na, nimilipad na. Okay. Potential natin PP target natin. Rin. Pwede tayo mag-figure pot. Natin trade to. Trade to. Pwede tayo mag-figure partial dito. Kaya hindi tayo napag-scale in ang position dito. Sabi ko mag-scale in ako na di ba pang buy position, di mag-bulls. So okay lang nakakapag-tracer kapag 3 tayo dito sa US30. So wala masyadong demand dito sa Dow, no? US30. Dow Jones. So Nasdaq naman, matas chance na may sell limit yung take profit natin, no? 400. Simple lang natin to. Set up natin. Okay. Yeah. So may close na yung 15 minutes time frame. Hopefully, yung 15 minutes, possible na mag-pullback yan, no? Magkaroon ng bearish move, pullback. So, ayun yung ayaw natin mangyari. Gusto natin mag-continue pataas and continue pataas yung move, no? So, pag pullback yan, magkaroon ng bearish ulit, likely, matatamaan yung stop loss natin dito. If pullback siya. Ito break even na natin tong si US30, no? So, pullback sa 15 minutes. Iti-take natin yung break even. Yun naman. So, bullish momentum pa rin na based sa 1 minute time frame. Makita natin yung price action dito. Makita natin dito during New York Stock Exchange Open, nagkaroon ng bearish momentum. So, taking out mga buyers dito sa market and form ng rejection dito sa key level, bullish momentum, and taking out mga sellers dito. So, taking out stop loss ng mga sellers na hindi nag-take profit dito sa level na to. So, kung ganun pampasahin yung profit taking, no? So, if yung mga trader, so hindi naman lahat nagsisecure ng profit, no? Yung mga ibang trader, nag-hold sila ng sell trades nila in anticipation na yung Nasdaq going lower. So, pero hindi nangyari, kaya nagkaroon ng opposite move, no? Nagkaroon ng buyers and seeking liquidity sa taas, may yung mga stop loss ng mga sellers. So, nakapinipit things go 4 and 30 minutes. So, possible na yung 30 minutes dito, possible rejection, no? Makita natin yung formation ng candle. Possible na mag-secure partial tayo dito. Dahil potential pa rin na mag-reject pa rin yan pababa. H1 naman, ganun rin. Yeah, but nice. Wow. Or melon. Natin move. Pwede natin move to sa since malakas yung bullish moment, pwede natin i-move pataas yung TP natin dito sa previous key level, no? Kung saan nag-reject yung price. Makina sa yung signal sa FX system, no? Yung buy signal na yan, no?
Hihintayin mo lang na lumabas, may confirmation entry ka na for buy. Makita natin 15 minutes by confirmation, 30 minutes by confirmation, H1 by confirmation. Non-repeat yan, di nagbabago ng position. So mayroon din man perfect tong system na to, may mga false signal tayo. Ito buy signal tumaas, may buy signal invalid siya dahil nagkaroon ng bearish momentum. So hindi siya always na tama, no? Wala naman perfect na 100% win rate, no? Kung mayroon man, di mayaman na tayo lahat. So kaya kailangan natin i-practice yung risk management. So dito may edge tayo sa market, no? May trading edge, may information advantage tayo, may currency pips tayo, malaman na natin yung sentiment ng market. Ano malakas sa currency, mahina na currency. And fundamental knowledge and experience, no? Impact ng mga fundamental catalysts, interest rate decision, economic data, geopolitical tension. So tinuturo natin yan sa educational content natin sa mga students ko. So makita natin yung buy signal dito sa FX system. And dito naman, no? Right. So, 50. So, most likely mag-close tayo ng trade after mag-close yung 30 minutes time frame dito. Then possible siya mag-pull back. Then magkano ulit tayo ng buy entry if mag-pull back siya. Possible mag-exit trade tayo. So meron ba tayong 13 minutes, no? Para let the trade, no? Kung ano mangyari. Mamit natin yung 30 minutes time frame, malapit mahit yung TP natin. And sa Dow naman, US 30, so hindi ganun kalakas yung momentum ng bullish move compare sa Nasdaq, no? So mas may demand sa Nasdaq pa rin sa US indices, no? Dahil alaman naman natin dito mga top companies yung index na ito. So, ano na to? Almost 700 USD profit. So, profit account ito. 10 minutes. So, malapit na. Pwede tayo mag-secret profit na dito, no? Dito may potential pa tumaas, no? Hintayin lang natin. So, sa trading, need ng patience sa market, no? Kailangan maghintay sa trade setup dahil hindi lahat ng nakita mo sa market is kailangan mo i-trade. Hindi naman lahat ng trade setup is makakatch natin. Hintayin natin itong back of 5-minute formation. Makita rin yung rejection dito sa taas, no? Possible na mag-pull back yan pababa. Kaya titrail natin yung TP natin na possible mag-exit trade tayo dito. So, if magkaroon ng bearish momentum, bago mag-manual close tayo, no? Depende sa market. So, kailangan natin mag-adapt sa ongoing price action, no? Dahil nag-scalp lang tayo, mabilisan na trade ito. Kailangan mag-adapt sa mabilis na market, no? So, makita rin, magkaroon ng momentum sa US 30, no? Makita natin yung bullish move dito. Dito. Hindi natin sa ES. So, ganun na rin. Sa VIX naman, makita natin yung rejection. So, nilagyan ko ito nung nagkaroon ng spike patas yung VIX. Nag-draw ko ng line. Makita natin ni-reject yung level. Makita yung bearish momentum sa volatility index. So, wala masyadong fear sa market, no? That optimistic ang market. Kaya bullish buys tayo sa Nasdaq. Tingnan natin kung may room pa to for upside move. Sa H4, makita natin. Hindi ko gusto yung formation ng H4 dito kasi potential na mag-pullback pa rin yan. So kaya yung TP natin nandito.
possibility na mag-exit na tayo ng trade dito. Manual close. So, yan. 700 USD. Yung trade natin. Yung position. So, ba't tayo nag-trade? So, dito tayo nag-trade. Okay. Buy position. Dito naman. Okay. Ba, puto ako sa tayo nag-get. Dito at tayo mag-get. Bahala na. Saan nag-buy tayo dyan? Okay. Yeah. Yep. So, share natin yung trades natin sa group. So, ayun lang sa live trading session natin. So, nito live trade na naka-record talaga. So, sample kung paano ko mag-trade sa market, no? Scalping, ano yung mga reason kung bakit kami trade, ano yung mga fundamental bias natin, confirmation sa FX system, no? And pagbasa ng price action, momentum ng market, candlestick formation, and market sentiment, no? So, dapat alam natin yan. So, ganito kung paano tayo mag-trade sa market, no? So, ayun na.